This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Ano ba yung mga realities na dapat alam natin or baka dapat i-orient natin ulit yung sarili natin? And paano ba tayo makakakuha ng dagdag na pagmamahal kung kulang at malamig ang ating Valentine's Day this coming Friday? So for today, we have invited a guest here in GNN, and I'll let Art introduce him. Okay. Our guest for today is a very renowned Filipino writer. Naging guest na po natin siya before. And then we would like to welcome him again with open arms, Mr. Eros Atalia. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning. Good afternoon na pala. This afternoon. Good afternoon. Oh. Yes. So, for our viewers, do join in our discussion and send us your opinions or questions to 0917-853-7333. Usapang pagmamahal po. So, please indicate your name and location so we can properly acknowledge you. Ayan. So, Sir Eros, Yes. babalik lang ako dun sa una kong tanong. Bakit po Eros? Siguro lasing ang tatay ko noon o nag-impluwensya ng drugs. Kaya binigyan niya akong pangalang Eros. No? Nung makita niya ako, ang unang tanong niya sa nanay ko ay, anong kasalanan ko sa'yo? So siguro dahil writer siya, binigyan niya ako ng ganitong pangalan. Baka naman umusbong ang pagmamahal sa kanya sa unang nakita kanya. Nung makita ko ng tatay ko, kasi writer din siya, bigyan niya ang pangalang Eros, at least na-practice yung pagiging writer niya. Alam niya na yung sabihin ng irony, no? Bigyan niya akong ganitong klaseng pangalan sa ganitong klaseng muka. Well, sir, it's interesting na yung mga pangalan na ganyan. Kasi like ako din, Gita. Medyo kakaiba. So, naaalala, di ba? So, yun ang mga benefit din, sir. Madali po kayong maalala. Yung kahit sa classroom, madali kang matawag, no? Kasi pangalan mo kakaiba. No? Pag absent ka, madali kang mahanap ng teacher mo. Lagi ka, wala, Eros di ba? Okay. So, sir, ano po ba yung, I know, di ba, yung sa mga themes niya, sa mga sinusulat ninyo, love plays a significant role or at least various aspects of love dun sa inyong mga sinusulat. Yeah, ano po yung perspective niyo ba dyan? Kadalasan lahat ng pinapaksa ko itong po sa nagmamahalan, no? Kagaya ng kuryente, bigas, tuition, tubig. Naalala ko yung kanta ni Gary Granada dyan, sir. Alam niyo ba yung kanta na yun? Mabuti pa sila. Oh, di ba? Ganon yun, di ba? Hindi mo na pwedeng magkwento tungkol sa buhay ng mga nasa eksklusibong subdivision. Kasi hindi kaya ng abutin ng realidad yun. So nagsusulat ako yung mga bagay na malapit sa puso at malapit sa bituka ko. At yun nga, kadalasan yung tungkol sa kwento ng pag-ibig, pagtatangka at ma-redefine yung pag-ibig, romansa, at ano man yung definition yun ng romansa, pang classroom man yan o hindi. Yun. But you said, sir, redefining yung ibig sabihin ng pag-ibig. Ano po ba muna yung definition na yung ina-accept po natin? Well, nung elementary ako, pag pinasasagot nila ako ng slam book, isang beses lang nila ako pinasagot. Hinauso yun Panahon ko yata yun. Nabutan ko pa yan, sir. Ako rin din. Pag pinasasagot nila ako ng slam book, ayoko talaga kasi nauurat ako eh. No? Ba't mo pinakakialam mo yung buhay ko? No? So one time, pinasagot nila ako. At wala akong choice kasi ginagangat na nila ako. O sige, find love. Yung mga kaskwela ko ganito eh. Love is like a rosary, full of mystery. Sila. Ako naman, define love. Love is like a photograph that needs a dark room to develop. Wala na. Lalim yun ah. Ba't mo dihadala dyan? Madilim dyan ah. Mag-developan tayo. Pwede pang pick-up line. Minsan naman, pinasagot din nila ako, find love, nung high school na ako. Love is an electromagnetic impulse coming from the hypothalamus, secreting the chemical enzymes. So after no, wala nang pasagot sa akin na, yung love, wala talaga isang malinaw na definition kasi kinakailangan mong maranasan, madama, no? Kagaya ng anong masarap. So yun lang yan eh. Walang maaari kong bigay ng technical definition pero ikaw lang makakaranas. No? So ang love, isang libot isang pwede mo bigay natin ang definition pero yun lang. Bawat tao, no? May kanya-kanyang description. Yes, kinakailangan mo talagang maranasan. I see. And in your text po, pag ine-explore niyo yung konsepto ng pag-ibig, what is the redefinition na ginagawa niyo? Hindi kasi ako mahilig mag-sugarcoat no, ng mga paksa, lalo na pag sa love. No? Hindi ako masyadong papaniwala dun sa mga courting at ligaw-ligaw. Remember, sa kontekstong Pilipino, ang courting ay
pakita mo yung pinakamahusay mo, Oo pinakamaganda nga. sa'yo. Putting your best foot forward. At nakakatakot yun. Kasi eventually, the worst yung bad is yet foot, to come. oo, susunod. The worst is yet to come. Ang hindi ko maintindihan, bakit mo ihahatid yung babae mula sa bahay niya, dadali mo sa school. Alam mo, naniniwala po rin ako dyan. Bakit mo dadalhin mula Maintindihan. sa school? Di ba narating niya yung mula Tapos doon ka bahay? pala sa Neboliches, yung Yes. eskwela nyo sa Quezon City. Hindi ko din. Bakit? Di ba narating naman yung babae mula school hanggang bahay niya, mula bahay niya hanggang school. Alam niyo yung daan. Sandali lang po, nananawagan po ako sa kapatid ko, huwag nyo na pong gawin yan. No? Taga Las Piñas ka po. Yung nasa Antipolo. At nag-aaral kayo sa Maynila. Kagaya rin ng love, ng piso, namumuhunan din. No? So, kinakailangan mabawi yung puhunan. ROI immediately. No? Oo nga po. Ay, kagaya rin ng love, marami rin nang scam. Yes. Marami rin Unfortunately, naloloko, no? Oo. marami rin nagsisave ng nawawala. No? Nasa Marami sales talk, kumbaga. Marami rin nagsisave na wala rin pinatutunguhan. So, ganun talaga yung buhay. Siguro, no? Kahit gaano kakaingat, may pagkakataon na nasisilat ka talaga. Kahit even yung pinakamalaking investment firms na lulugi, yung ibang insurance company bumabagsak. No? Supposedly, sila yung naka-insure, dapat nakatitiyak. Ganon din siguro yung love, walang nakatitiyak. Yes. Walang So, guarantee. walang garantiya. Pero, mas pangit naman na hindi ka nakaranas magmahal. Kaysa hindi ka masaktan, huwag ka na lang magmahal. No? So, nasaan yung definition mo ng buhay? No? Diba? Para ba, dahil ayaw mo dengue, huwag ka na lalabas ng bahay. No? O ayaw mo madisgasya, nandun ka na lang sa loob ng comfort zone mo. So, tingin ko ganon. No? Yung mga pinapaksa ko, yung mga muling pag-question dun sa paniniwala natin sa ligawan, sa love, etc. Kaya, sa mga karakter na ginagawa ko, yung karakter particular si Intoy, hindi siya naniniwala dun sa tradisyon na bakit kinakailangan kitang ihatid mula, di ba narating mo yung mula bahay nyo hanggang school? Yes. Di alam mo rin ang daan mula school hanggang bahay nyo. Alam mo, makakatipid pa siya. Di ba? Hindi lang yun kasi ini-empower mo yung babae. Bakit pag ang lalaki at babae naglalakad sa kalsada, ang babae ang nasa safe side, lalaki ang nasa danger side. Pag binangga ba sila ng 6x6, mabubuhay yung lalaki kasi, okay lang? Babae ka kasi, ako lalaki, nasa safe side ka, dapat babae, ako nasa danger side, bungo fruit ang mga lalaki. Hindi rin, no? So, isang tingin ko, para lalong pahinain natin yung boses ng babae, yung katangian ng babae. Nakala natin ang babae mahina, hindi makapag-decide sa kanyang sarili. Kagaya ng usual na nakipag-date, nasa kotse yung lalaki, hawak-hawak niya yung manibela, yung babae nasa kanan niya, pagpara ng sasakyan, bakit bawal buksan ng babae yung sarili niyang pinto? Iikot pa yung lalaki dun sa kabila. All of a sudden, biglang naging pingkaw yung Yun babae. yung mga no? isang expectation, no? Bubuksan ng lalaki yung pinto, pinto ng kotse, aalala yung pagbaba. Para bang bigla ka naging paralisado, no? Pingkaw, no? Tapos, lalaki mo bubukas ang pinto, papasukin ka, hihilahin yung upuan, papapasok yung upuan, tapos pag hawak ng menu, unang tanong, anong gusto mo orderin? Ibig sabihin, hindi kikilos yung babae, hindi unang kikilos yung lalaki. Hindi magsasalita yung babae, hindi unang nagsasalita yung lalaki. At kaya, nagde-decide lagi sa buhay ng lipunang ito, yung lalaki. Bakit po ba yung ganyang, I guess, expectation, no, in terms of roles nitong babae at lalaki? Bakit umiiral yung ganyan? Kasi, naman natin yan, no, sa mga Europeo na knight in a shining armor dapat ng lalaki. This is sabing code of chivalry. Yeah, yun, code of chivalry. No? Mas malakas at mas mataas ang lalaki kumbaga sa babae, na hindi naman talaga totoo kasi bago dumating ang mga Kastila, halos pantay ang papel ng babae at lalaki sa lipunan. Kasi naniniwala noon na dahil ang babae mahina, physically, emotionally, etc. So, nag-invest ang marami dyan at kinapitalize, at maraming tumubo na lalaki dahil, at nagka-windang-windang na yung lipunan dahil sa paniniwala natin na inferior ang babae at superior naman yung lalaki. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit kinakailangan mong bitbitin yung bag ng girlfriend mo o ng nililigawan mo. Mas lalo na kung yun lang naman ang maliit ng dala niya. Hindi lang yun. Kasi nadala niya yung mula bahay niya hanggang from point A to point B, nadala niya yun. Not knowing na siguro pagdating niya doon sa destination niya, may magbubuhat ng bag niya. So kaya naman yung buhatin from point B to point C, from point C to point D. So bakit pag nakakita siya ng lalaki, kailangan lalaki magbitbit ng bag niya? Sakto. Ang bag ay representasyon ng daigdig ng bawat isa sa atin. Kung ano yung nasa bag ko, yan yung maliit na daigdig ko. So, tingin ko, kanya-kanyang bitbit ng bag kasi kanya-kanyang bitbit tayo ng buhay natin. Lalim ko, sir. Pero totoong-totoo. Agree na lang. But I guess, yung isa sa mga, you mentioned, sir, na
Na By the isa way, itong- lahat ito ay sa sinusulat ko. Hindi sinasabing gawin nyo o paniwalaan nyo, kundi ito lang yung nililikha ng mga karakter. Nililikha ko sa mga karakter ko. yung mundo na ginagalawan, I guess, ng marami na nakaka-relate din dun sa nangyayari sa mga karakter, sa mga sinusulat ninyo. It's something that I think you mentioned na isa tong way din na nag-iiba yung roles, no? Or nababalik sa dati yung roles ng gender roles ng male at female, no? Bakit sa tingin niyo, sir, parang kasi may disconnect, di ba? Sinasabi nila ngayon, mas marami ng babae sa workforce, kung ano-ano mga posisyon na nakukuha nila. Pero at the same time, may ganun pa ring expectation. In fact, baka nga mas mataas yung expectation of the guys sa ganyan. Hindi lang yun. No? Kahit sa classroom, mas maraming nag-aaral na babae kumpara sa lalaki. No? Sa opisina, syempre, mas marami yung posibleng makahanap ng trabaho kasi mas maraming graduate na babae kaysa sa lalaki. Kaya lang, syempre, ang hinahanap ng mga empleo, syempre pag babae, mabubuntis siya, problema niyan pag nagkaanak, problema niyan kapag may sakit yung anak. So, may biases and prejudices pa rin tayo sa gender. No? Kaya yung lipunan natin, hindi masyadong makausad kasi nakapeg pa rin tayo doon. And yet, gusto natin mangyari, no? Nagkaroon ng gender sensibilities, pantay na karapatan ng LGBTQ, lalaki, babae, etc. Pero sa realidad pa rin, hindi pa masyadong nakakausad yung paksa sa ganito. No? Na mahina pa rin ang babae, macho pa rin ang lalaki, tagapagligtas pa rin ang lalaki, no? Nililigtas pa rin lagi ang babae. Si babae Kahit sa bahay mga lang. pelikula, pag nagkabarila, ng unang yumayakap sa bida, babae, hindi naman ganun ba, no? Magandang way siguro para mas ma-explore pa ng karamihan yung the nuances of this topic called love. Siguro mas maganda kung dinadanas talaga natin, no? At kung saan magiging maligaya yung couple o yung nanliligaw o nililigawan. Kasi lahat naman pinag-uusapan natin to sa sariling panlasa pa rin at parametro natin. Kasi may mga dumadanas ang pagmamahal na sa ganitong paraan niya, nararanasan na mahal niya o mahal siya, o lalong humahaba yung buhok ng babae hanggang EDSA, no? Kapag may nagdadala sa kanya ng bulaklak, no? Pag may nagdadala sa kanya ng tsokolate. Pero syempre, may siyensya naman talaga sa lahat ng yun, di ba? May dating ang bulaklak sa mata at sa pang-amoy ng babae na wala masyadong dating sa mata at pang-amoy ng lalaki. Yung chocolate, kapag inihain mo sa babae, kasi sabi ng siyensya, mayroon siyang sinisikret na chemical mula sa brain natin. Aphrodisiac daw. Yeah, aphrodisiac, no? Na halos kaparehas kapag nakikipag-sex ka. So, may siyensya pa rin doon. Halimbawa, bakit pag nagpapabango ang babae sa likod ng tenga, tapos sa pulso, no? Tapos ang lalaki, puro sa dibdib. Kasi nung panahon ng mga Europeo, no, sa ball, no, pag magsasayaw, pagbaba sa karwahe, pag abot ng lalaki sa kamay ng babae, yung unang naamoy niya yung kamay. Kaya pala. Pag nagsayaw sila, dahil physically, mas malaki ang lalaki, mas maliit ang babae. Ang unang naamoy ng lalaki, yung likod ng tenga ng babae, at ang unang naamoy ng babae, yung dibdib ng lalaki. So may pinanggagalingan yun. Nice to know. May pinanggagalingan yun. Pero, yun nga, no, dahil sa panahon natin ngayon, dahil sa kontekstong Pilipino, hindi natin maiwasan na yung kabataan, nababasa, narinig ng pag-uusapan, gusto pa rin siyempre ng babae na nililigawan pa rin sila. Gusto pa rin ng lalaki na makaramdam na nanliligaw pa rin siya. Kasi yun nga, no, sa amin natin sa hindi, parang investment, no? Nag-i-invest ka na worth ba tong pagpagurang ko, worth ba tong pagsumikapan ko. Nung mga panahon na ninuno natin, ganon, no? Magsisimba ka ng kahoy, maglilinis. So, Di ba? hindi naman nagbago yon yung konsepto ng pag-i-invest sa... Umiksi lang, no? Kasi busy tayong lahat. Karamihan, no? Kaya ngayon, dahil sa advent ng social networking, napapabilis. No, doon na lang. Yung tatay at nanay natin siguro nung panahon Nag-Twitter na ay na love letter. Di ba? Noon, nung hindi pa uso masyado yung love letter, hindi pa masyadong nasusulat ang mga Pilipino, hindi pa masyadong edukado, pasulyap-sulyap at tingin-tingin lang. So, nag-i-evolve. No? Yung mga pamaypayan, di ba? Tsaka mga panyo na nahuhulog. Pero dahil ng social networking na, no, sa advent ng teknolohiya, yung pagmamahala, napabilis na rin. No? Yung pagpaparamdam, bumibilis na rin. No? Text, Facebook, naranasan siguro ng bata-bata Okay pa po ba yun, I guess? Especially kayo, sir, nakakahalubilo nyo lagi ang mga kabataan ngayon. I mean, at least through your teaching. Hindi naman mag-a-adjust ang mundo para sa atin. No, tayo yung nag-a-adjust para dun sa mundo. Sabi nga ni Ofe Di Balanta na the world can slow mo for me. No? So, hindi pwedeng maghintayin tayo ng digdig. So, napakabilis ng pagbabago ng digdig, pati relasyon ng tao. Sabi nga ni Alvin Toffler, no, sa kanyang
power shift, war anti-war, tsaka third wave, no? Future shock. Transient society, throwaway society, instant ang relasyon, instant, bukas ngayon, bukas wala na, no? Dahil masyadong mabilis ang takbo ng buhay. Pero, paano po yun? Kasi, yun nga di ba? Everything, bumibilis yung pagkaugnayan, bumibilis din yung pagkakakilanlan, hopefully, ng malalim. Pero, things take time to develop, di ba? So, how does that, parang diametric opposites yun na parang may tension pag ganon? Sabi ni Leo Buscalia, isa sa pinakapaborito kong nagsusulat, no, ang puso ay muscle. Yeah. Na-exercise yan, napapractice yan. At ang pag-ibig ay proseso. Kung proseso yan, natututunan yan. At natututunan niya, at the same time, na-unlearn mo yan. So dahil sa pagbabago ng panahon, pare-parehas kayong busy, natututunan mong mahalin yung isang tao at hindi mo siya mahalin yung isang tao batay doon sa umiiral ng mga kondisyones sa paligid mo. I see. So, ano pong, I guess, Kurt, pag may tanong ka, sabihin mo lang, kasi, kadalasan, getting into relationships, may mga misconceptions ka ng dala, di ba? Yun yung mga kondisyones na binabanggit nyo, I guess, sir, no? No, ano ba yung mga, siguro mga na-explore nyo rin na nagiging kadalasan cause of tension or conflict in between two people that genuinely care about each other. Kasi hindi naman pagmamahal is yung romantic lang, di ba? Magulang, magkaibigan. No? Ito, sa bansa pa nga pagmamahal yun. Particular sa kabataan kasi, syempre pag pinag-aralan mo yung siyensya ng katawan niyan, flare ang hormones ng mga yan, no? Yung presyo ng media, presyo ng etc., no? Nasusugarcoat yung realidad na pag nakita mo ng isang tao, uy, kami na forever, no? Ang problema doon kapag ganun yung mindset mo na kami na talaga, he's the one, no? At nag-fail, malaking problema yan. Kasi dahil sa nababasa natin sa mga pocketbook na papadaan sa TV, sabi nga ni Leo Buscalia, tinatawag niya, fairy tale syndrome, no? And they live happily ever after. Pag nagkaganon, malaking problema yan. Let's say, nag-aaral pa lang kayo, kadalasan, humihingi pa kayo ng baon sa tatay at nanay. So, yung pan-date mo, lagi ko sinasabi sa estudyante ko at sa mga ganitong mga talk, no? Pag yung boyfriend mo, sweet sa'yo, lagi kang nireregaluhan, hinahatid sa bahay, binibigyan ng bulaklak, hindi sweet yun. Ang sweet yung tatay at nanay nun. Kasi ang tatay at nanay nun nagbibigay ng baon. Diba? So, magiging sweet yan kapag nakita mo yung partner mo, yung boyfriend mo, girlfriend mo, na mula sa dugo, pawis, luha niya, yun ang ginagastos niya sa'yo, doon mo i-appreciate. Pinagkahirapan niya. Hanggat hindi nanggagaling sa dugo, pawis, luha niya, yung ipinandedate nyo o ibinibigay sa'yo, ngayon lang yan. Bukas makalawa, pag mag-asawa na kayo, baka bukas makalawa, ikaw na yung nagtatrabaho para sa pamilya mo. Madalas, sinasabihan tayo ng mga magulang natin na, ano papakain sa'yo niyan? Paano ka bubuhayin yan? Kadalasan sa babae yung sinasabi. Oo, no? Kumbaga rin, sir, kung may dagdag din, you accept the person for the good and the bad. Tama po ba yung naisip ko rin? Yes, pero dapat alam mo kung ano magiging consequence mo ng relasyon kapag niyakap mo yung pati yung bad ng isang tao. No? Pag alam mo hold up, niyakap mo, bukas mo kalawan, tigok yan sa harapan ng bahay mo, dapat tanggapin mo yun. Kung alam mong babaero yan, niyakap mo, hoping na magbabago pa, no, para sa'yo. Pag lumuha ka at ang babae yan, tanggapin mo. No? Pag alam mo malikot ng kamay niyan, so ganun yun, tatanggapin mo yung kahinaan at kalakasan niya. Kaya ganun sinasabi ng tatay at nanay na sa mga, lalo na sa kabataang kababaihan, no? Ingat kasi paano ka bubuhay niyan? Kaya lang, syempre, gusto natin na when we're hungry, love will keep us alive. Ginawa mong pandesal yung boyfriend mo. Hindi ka pwedeng magpumunta sa minahal ko na, ba't yung may pinutulan ng kuryente? Nagmamahalan kami. Diba? Nasaan ang tubig? Paano dadalo yung aming pagmamahalan? So, yung isang konsepto na nasa-sugarcoat na akala natin na kapag nagrelasyon, magtititigan kayo maghapon, tititignan yung sunrise to sunset na, ang ganda-ganda. And everything is okay. Kasi ang pag-ibig ay yung pang-araw-araw, no, na nararanasan mo. Hindi yung kagaya ng alam natin na kailangan may spark. At yan ang problema ng iba. Wala kasi spark na wala ng spark. Ba't di ka mo po sa electric chair, no? Saksak mo, yung puro spark yun.
Yun nga, tama ho kayo. Ang daming mga misconceptions, ang daming mga ideas na na-ingrain na sa atin Siguro tungkol hindi sa misconception, kundi pag-ibig. sa proseso, namamadali, o kung hindi man namamadali, na overlook, or hindi agad naranasan, o hindi nararanasan. Pero wala talagang isang tableta o isang pildoras na pag ininom mo, gamot lahat, sagot lahat. Ganon din siguro, kaya gaya rin ng pag-ibig. Wala naman talagang isang template na masasabi, ganito magmahal, ganito dapat mahalin. Dinadanas pa rin yan. Danasan natin ulit at i-explore further ang usapang pag-ibig, the topic of love. After a few messages, Peaceabilities will be right back.